Bilisan nyo na, Claudio. Kailangan natin puntahan ang lagusan at maisara. Wika ni Padre Jenner. Sa wakas at nakita na din ang lagusan. Dito ko na magagamit ang huli kong alas. Tugon ni Claudio. Akmang aalis na sana ang mga ito nang biglang magpakita si Amatea sa totoong anyo. Pinadala ko ni Constantino upang tumulong. Wika ni Amatea. Kasunod nito ang paglitaw ng Atalante. Kung ganon, ano pa ang inaantay natin? Halina kayo! Sa kabilang banda, patuloy pa ring nakikipag-usap sina Constantino sa kalaban. Huwag mo sanang kalimutan na meron akong kakayahang tumawag ng mga nilalang. Yun ang isa sa mga naman ako sa aking ama. Wika ni Constantino. Napangiti naman si Lucifer. Kapangyarihan kung hindi dahil sa akin, hindi nyo mapapakinabangan. Tugon ni Lucifer. Bakit gusto mong kunin? Eto, ibabalik na namin sa'yo, kunin mo. Wika ni Constantino, ngunit napaatras si Lucifer. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ito ng takot sa isang nilalang nakawangis niya. Mag-antay ka dahil darating tayo dyan. Hindi lang ang kapangyarihan mo ang babawiin ko. Maging ang mundong ito ay idadamay ko na. Ako ang tagapagpadala ng liwanag. Ako ang hari ng impyerno. Kaya kung merong mang may karapatan sa mundong ito, walang iba kung hindi ako. Tugon ni Lucifer. Kaya ba kasangkapan mo ang simbahan para sa buktot mong gawain? Tugon ni Nimrod. Hindi ako nakipagkampiyan sa kanila. Sila mismo ang humiling ng tulong ko. At sino naman ako para tumanggi, hindi ba? Tugon ni Lucifer. Ayon pa dito, simula pa lang ay nakaplano na ang lahat. Kung paanong magwawakas ang sangkatauhan at kung sino ang maghahari sa kalupaan. Alam ko ang tungkol dyan. Itinuro sa amin ang aral ng katekismo, ang aral ng revelasyon. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin sa amin yan. Ang sakit sa tenga. Wika ni Constantino. Bigla itong sinampal ni Lucifer. Hindi nakailag ang binata sa atake nito. Aray, at para saan naman yung sampal na yun? Masakit ha? Muling wika ni Constantino habang hinihimas ang muka. Nababagay lang sa iyo ang sampal na yan dahil wala kang respeto. Tugon ni Lucifer. Kung ganon, bakit mo ngayon ginagawa ang lahat ng ito? Ito ba ang totoo mong dahilan, Ama? Tanong ni Samael. Masama bang paminsan-minsan, dalawin ko naman ang aking kaharian dito sa lupa? Tanong ni Lucifer. Ibang klase ka din bumisita, no? Halos magunaw ang mundo. Wika ni Constantino. Mahabang panahon din akong hindi nakalabas ng impyerno. Nakakasawa na ang atungal ng mga kaluluwang pinaparusahan ko sa loob ng milyong taon. Napag-isip-isip ko, pumasyal ng ilang minuto sa mundong ibabaw. Pagpapaliwanag ni Lucifer. Ibang klase ka talaga. Tignan mo ang nangyari. Halos masira ang buong kapaligiran. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Ha? Inuutusan mo ang tatay mo? Baliw ka ba? Hindi kita inuutusan. Sinasabi ko lang na wala ka ding magagawa kung hindi ang bumalik na lang. O hindi naman kaya, kakalad ka rin kapapasok ng impyerno.
Ano ba talagang pinaglalaban nyo dito? Ang mabalik ako sa impyerno? Bakit nyo bang pilit na pinagtatanggol ang sangkatauhan na sinisira din naman ang mundong ginagalawan nyo? Tanong ni Lucifer. Lahat ng nangyayari sa mundo, sang-ayon sa plano ng Amang Mailikha. Maniwala ka o hindi, maging ang pagtapon niya sa iyo sa kailaliman ng lupa, kasama sa plano ng kaligtasan. Bawat nilalang sa mundong ito ay may kanya-kanyang obligasyon. Tugon ni Samael. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin yan, Samael. Simula pa lang, alam ko ang dahilan ng may likha. At hindi mo sinasagot ang katanungan ko. Ano ba ang pinaglalaban mo, Samael? Tanong ni Lucifer. Hindi ako ang dapat mong tanungin tungkol sa bagay na yan, kundi ang dalawa kong anak. Tugon ni Samael. Naupo si Lucifer sa tipak ng natumbang haligi. Ibinaling ang tingin sa kambal. Hindi ko na kailangan pang ulitin ang tanong ko. Sabihin niyo sa akin ang dahilan kung bakit kayo nakikipaglaban. Napangiti si Constantino. Naglakad papunta kay Lucifer habang pinaglalaroan ang asul na apoy sa kanyang kamay. Dalawang bagay ang nakikita kong dahilan kung bakit ginagawa ang bagay na to. Una, para panatiliin ang balanse ng masama at mabuti. Ikalawa, upang pigilan ang kampon mo na makatawid sa mundong ito at magkalat. Gaya ng gagawin ko sa iyo ngayon. Tugon ng binata sabay bato ng hawak na bolang apoy. Mabilis namang nakailag si Lucifer. Tumawa ito ng malakas. Ano bang klaseng dahilan ng meron ka? Bakit pilit ipinagtatanggol ang mga tao laban sa kasamaan? Sila mismo ang nagsasaglak sa kanilang sarili sa ganitong kalagayan. Sila mismo ang gumagawa ng paraan para mapabilang sila sa listahan ng impyerno. Wika ni Lucifer. Laking gulat nito dahil mula naman sa likuran. Lumitaw si Nimrod at sinubukan siyang igapos. Yan mismo ang dahilan kung bakit kami nakikipaglaban. Para ipakita sa tao kung gaano kasama ang magiging lagay nila sa impyerno. Wika ni Nimrod. Sabay hila ng hawak na kadena. Dahilan para humampas si Lucifer sa haligi. Sa kasamaang palad hindi man lang ito nagtamo ng anumang pinsala. Naaaliw ako sa mga kasagutan nyo. Napaghahalataan, wala kayong kamuwang-muwang sa mundong ito. Ito ay malaking palaruan ng mga celestial. Ang mga tao ay pawang laruan ng mga nilalang na gumawa sa kanila. Muling wika ni Lucifer. Hinawakan si Nimrod sa ulo at hinampas sa sahig. Matapos ay napunta ito sa kinaroroonan ni Constantino at muling nagsalita. At ang ginagawa nyo, nagbibigay aliw sa kanila. Yan ang masakit na katotohanan ng istorya ng paglikha. Sinuntok niya si Constantino. Tumalsik papunta sa kinaroroonan ni Nimrod. Marahang tumayo ang kambal at muling sumugod. Hindi ko malaman kung bakit may mga kagaya nyo na patuloy na nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari. Pilit na pinapaniwala ang sarili sa isang malaking kasinungalingan. Wika ni Lucifer habang sinasalo ang mga suntok ni Constantino at Nimrod. Kahit anong gawin ng kambal, hindi nila magawang sugatan ang kalaban. Sabay na tumalon palayo ang dalawa para mag-isip ng bagong atake. Walang silbi ang kanilang mga suntok. Sinasalo lang ito ni Lucifer
O hindi kaya naman iniilagan? Ano ang susunod nating gagawin, Constantino? Hindi umuobra ang pisikal na atake sa kanya. Kung mahanap ko lang sana ang kainaan ng isang... Wika ni Nimrod. Natigilan ito nang biglang maalala ang isang bagay tungkol sa kalaban. Samantalang sa kabilang dako naman, patuloy na nakikipagsagupaan sina Padre Jenner, Claudio, Amanda na nasa katauhan ni Amatea. Palapit ang mga ito sa nagbukas na lagusan mula sa impyerno. Mula naman sa kinaroroonan, tanaw nila ang napakalaking butas. Mahabaging langit, paano natin mapipigilan ang paglabas ng mga nilalang mula sa ganyang kalaking lagusan? Tanong ni Padre Jenner nang makita ang lagusan. Paisa-isang lumalabas ang mga demonyo. Nasa bandang itaas na ng butas ang pangkat ng mga gargoyles sa pangunguna ng kanilang patriarka. Pilit na pinipigilan ng mga ito ang anumang nilalang na lumalabas mula sa butas. Tutulong kami ni Amatea sa mga gargoyles. May ilang mga nilalang ang nakakalagpas. Kailangan nyo silang pigilan bago makarating sa bayan. Wika ni Amanda. Walang problema. Kami na ng mga kasamaan ko ang bahala. Padre Jenner, maiwan na muna kita. Tugon ni Claudio. Humiwalay ng daan ang mga ito papunta sa ilang nilalang na tumatakbo papunta sa bayan. Mag-iingat ka, Claudio. Naway patnubayan ka ng Diyos. Nang makalapit ng husto sa lagusan, nagsimulang gumawa ng pananggalang ang pare. At dahil napakalawak ng sakop ng portal, alam ni Padre Jenner na matatagalan siya bago tuluyang malikop ng kanyang depensa ang buong lugar. Mula naman sa itaas, natatanaw ni Amanda ang mismong lagusan. Dinig nito ang sigaw ng mga kaluluwang pilit kumakawala mula sa kanilang kulungan. Ang ilan sa mga kaluluwa, paulit-ulit na hinagupit ng latigo. Ang ilan naman ay pinaparusahan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpaparamdam ng mga nagawang kasalanan sa lupa. Hindi lubos maisip ni Amanda na ganong karaming mga kaluluwa ang napupunta sa impyerno. At kung sakaling magtagumpay man si Lucifer, magiging ganon ang anyo ng mundong ginagalawan ng kanyang mga anak. Patnubayan nawa kayo ng may likha, Constantino. Nimrod, huwag niyong hayaang maging impyerno ang ibabaw ng mundo. Wika ni Amanda sa sarili. Ilang sandali pa ay tuluyan ng nasakop ng pananggalang ni Padre Jenner ang buong lagusan. Lumapag ang mga gargoyles. Nag-anyong tao. Pinaikutan ng mga ito ang portal. Nagsimulang mag-usal ng mga inkantasyon upang maisra ito. Samantalang sa panig naman nila Claudio, sinimulan nila ang pagbuksa sa mga demonyong nagkukumahog na makarating sa bayan upang makapaminsala. Mga kasaba, kailangan silang mapigilan dahil sa oras na marating nila ang mga bayan, mas malaking problema ang haharapin natin. Wika ni Claudio. Kasalukuyan silang nakikipaglaban sa mga nilalang. Alam nilang wala silang panama dahil sa kakulangan ng bilang. Kaya naman napilitan na si Claudio na gamitin ang huli nitong sandata. Humanap ng tahimik na lugar si Claudio. Naupo at naglabas ng punyal. Sinugatan ng kanyang pulso at gamit ang dugo. Nagsagawa ng ritual sa pakikipagkasundo. Hindi ko alam kung sino o anong nilalang ang matatawag ko mula sa ritual na ito. Pero ako'y nagsusumabo. Kayong mga kataas-taasang nilalang nanananahan sa kalikasan. Dinggin niyo ang aking pagtawag. Ito na ang oras ng inyong pagbagon. Wika ni Claudio.
Nagliwanag ang ginawa nitong pentagramo. Pumaibabaw sa kalangitan. Napalingon si Padre Ner at Amanda nang makita ang malaking haligi ng liwanag. Unti-unti itong lumawak hanggang nagmistulang tanghaling tapat ang kalagitnaan ng madilim na gabi. Naramdaman ni Padre Ner ang marahang paggalaw ng mga halaman sa paligid. Maging ang sanga ng mga puno ay tila kusang kumikilos mula sa mga bato. Naglabasan ang iba't ibang uri ng nilalang na ang katawan ay gawa sa elemento ng lupa. At sa mga puno naman, naglabasan ang mga nilalang na mula naman sa elemento ng kahoy. Maging ang matataas na uri ng engkanto, naglabasan na din mula sa mga lagusang lumilitaw. Ito ang totoong kapangyarihan ni Claudio. Hindi ko lubos sa kalain na ganito kalakas ang kapangyarihan ng kaibigan ni Constantino. Delikado ang ginagawa niya dahil sa oras na hindi sumang-ayon sa kasunduan ng mga nilalang na ito, paniguradong malaking problema na naman ang lilitaw. Wika ni Padre Ner. Anong ibig mong sabihin, Padre? Hindi ba malaking tulong ang paglitaw ng mga elemental? Tanong ni Amanda habang paikot-ikot sa himpapawid. Tama ka, malaking tulong nga ang mga elemental. Ngunit sa oras na hindi maging sapat ang dahilan ng tumawag sa kanila, maaaring malagay sa peligro ang mga tao. Dahil tatangkain ng mga itong sakopin ng mundong ibabaw. Tugon ni Padre Ner. Napansin ni Constantino ang biglaang pagbabago ng daloy ng enerhiya. Nakita ang iba't ibang elemento na nagkalat. Naloko na. Ginamit ni Claudio ang kasunduan. Hindi talaga nag-iisip yung tao na yun eh. Alam niya ang kakalabasan ng ganitong uri ng ritual pero pinagpatuloy pa din niya. Wika ni Constantino. Umasa na lang tayong alam ni Claudio ang gagawin. Isa pa, malaking tulong din para sa atin ang ginawa niya. Maitutuon natin ang pansin sa isang to. Tugon ni Nimrod habang nakatitig kay Lucifer. Anong pinagbubulungan niyo? At saka bakit parang nakikialam ang mga elemental? Akala ko ba, hindi sila pumipili ng papanigan? Magiging masaya ang labang ito. Hindi ko inaasahan na maaaliw ako ng gusto. Wika ni Lucifer. Magpakasaya ka. Ito na ang huli mong pagkakataon na masilayan ng mundong ibabaw. Dahil kakalad ka rin kita papunta sa impyernong pinanggalingan mo. Wika ni Constantino. Napansin ng dalawang wala si Samael sa paligid. Hindi na din maramdaman ang presensya nito. Ayos. Mukhang nadawag ang magaling nating ama. Talagang tumakas sa kalagitnaan ng malaking gulo. Wika ni Nimrod. Hindi tumakas si Samael. Mag-antay ka lang at huwag kang magpapalata. Dahil may binabalak ang isang yun at siguradong matutuwa ka. Tugon ni Constantino. Mukhang nagtitiwala ka na sa tatay natin. O sige, hintayin natin ang gagawin ni Samael. Sa ngayon, kailangan nating tumagal sa labang ito hanggang sa makabalik siya. Wika ni Nimrod. Sabay sugod sa kalaban. Sunod-sunod na pisikal na atake ang ginawa ng kambal. Nagsasalitan ang mga ito sa pagsuntok at pagsipa. Bagaman alam nila na walang magagawa ang ganong uri ng pakikipaglaban, pilit nilang inililihis ang atensyon ni Lucifer para hindi mapansing wala na si Samael. Ngunit hindi rin nagtagal. Naramdaman nito na wala na ang presensya ng prinsipe.
Oh, nasan yung magaling yung ama? Mukhang naduwag na yata si Samael. Iniwan kayong dalawa. Wika ni Lucifer. Malamang tama ka. Pero hindi namin kailangan ng tulong niya para pabagsakin ka. Tugon ni Constantino. Isang malakas sa suntok ang sumalubong sa kanilang dalawa ni Nimrod. Kapwa tumalsik sa malayo ang mga ito. Ngunit muli ding tumayo at sumugod. Unti-unti nang nararamdaman ni Nimrod ang pagod. Maging si Constantino, ramdam na ang panghihina ng katawan. Unti-unti na akong nawawalan ng lakas, tol. Mukhang hanggang dito na lang talaga tayo. Wika ni Constantino. Ramdam ko na din ang panghihina, Constantino. Pero wala tayong magagawa. Kailangan nating pigilan ang isang to. Tugon ni Nimrod. Ano na ang nangyayari sa dalawa kong apo? Mukhang bumabagal yata yung pagkilos nyo. Huwag nyo sabihing susuko na kayo. Sandali lang ha. Medyo napapagod din ako eh. Habang nagpapahinga, mas maganda siguro Makipaglaro muna kayo sa alaga ko. Wika ni Lucifer. Lumabas mula sa kanyang anino, asong may 3 ulo. Sumugod ito papunta sa kinaroroonan ng dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon lumitaw sa harapan nila si Atalante. Sinalubong ang nilalang. Sinalubong ang alaga ni Lucifer. Kinuha naman ang kambalang pagkakataon para makabawi ng lakas. Gamit ang kakayahan ni Nimrod, gumawa ito ng pananggalang upang ikubli ang presensya nila ng kakambal. Ilang minuto lang ang kayang itagal ng sabulag na ito, Constantino. Kaya mag-isip ka na ng susunod nating gagawin bago pa tuluyang mawala ang epekto ng sabulag ko. Wika ni Nimrod. Oo na. Eto na, nag-iisip na. Tugon ng kambal. Kaso nga lang wala na itong maisip na paraan. Halos lahat ng nalalaman ay nagamit na sa pakikipaglaban kay Lucifer. Ni isa sa mga ito ay hindi umubra. Maliban na lang sa isa. Naaalala mo ba yung asul na apoy na ginamit ko kay Demus? Tanong ni Constantino. Naaalala ko. Pero hindi uubra kay Lucifer ang ganong atake. Sa kanya nang galing ang kapangyarihang yon. Tugon ni Nimrod. Alam ko. Pare-pareho silang mga celestial, hindi ba? Kung tumalab kay Demus ang apoy, bakit hindi natin subukan sa kanya? Wala namang mawawala, tol eh. Mas mabuti nang sumubok tayo kaysa mamatay ng walang ginagawa. Muling wika ni Constantino. Kailangan mong mag-ipon ng sapat na enerhiya upang gumawa ng bolang asul na apoy. Gamitin mo ang natitirang 2 minuto ng sabulag ko. Kakayanin ba? Tanong ni Nimrod. 1 minuto lang ang kailangan ko. Tugon ng kakambal. Hinayaan nitong mag-ipon ng enerhiya si Constantino habang pinapanatili ang sabulag. Makalipas ang 1 minuto, nakabuo ng maliit na bola ng asul na apoy si Constantino. Halos kasing laki ito ng kanyang kamao. Kaya naman nag-alala si Nimrod na baka hindi ito umubra. Yan na ba yan, Constantino? Mukhang hindi gagana yung plano mo. Tanong ni Nimrod. Magtiwala ka lang sa akin. Kailangan kong makalapit sa kanya ng gusto para maibaon ang bolang ito sa dibdib niya. Tugon ni Constantino. Ako nang bahala doon. Sa oras na ibaba ko ang sabulag, magtago ka sa likod ko.
Gagawa ako ng butas sa kanyang depensa para makapasok ka. Wika ni Nimrod. Ilang segundong nakalipas. Tuluyan nitong ibinaba ang kanyang sabulag. Laking gulat ni Lucifer. Biglang lumitaw ang binata sa kanyang harapan. Sinuntok siya sa pisngi. Matapos ay kagad naglaho si Nimrod. Nanlaki mga mata ni Lucifer dahil nakaumang sa harap niya ang kamay ni Constantino na may hawak na asul na bolang apoy. Eto! Lunukin mo ng buo! Wika ni Constantino. Sabay dikit ng apoy sa dibdib ng demonyo. Napasigaw ito sa sobrang sakit. Mabilis namang nakalayo si Constantino dahil biglang natupok ang katawan ni Lucifer. Napangiti si Constantino dahil nagtagumpay ang plano. Magaling, Constantino. Gumana ang plano mo. Huwag ka munang magdiwang. Hindi pa tayo tapos. Pansamantalang pinsala lang ang maaaring idulot nito sa kanya. Alam mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang yan. Wika ni Constantino. Matatagalan siya bago makabawi. Tignan mo, halos matupok maging ang mga buto niya. Tugon ni Nimrod. Nakikita ko at alam kong matagal maghilom ang ginawa nating pinsala. Sapat na oras para antayin ang pagbabalik ni Samael. Pag-uusap ng dalawa. Naglaho na din ang alaga ni Lucifer. Kaya naman bumalik ang Atalante sa kinakatayuan ng dalawa para protektahan ang mga ito. Nimrod, makinig ka sa akin. Kahit anong mangyari, kailangan may isa sa ating makaligtas. Kaya sa oras na alam mong nasa panganib na ang buhay ko, umalis ka. Wika ni Constantino na ikinagulat naman ng kakambal. Ano bang sinasabi mo? Sabay tayong aalis sa lugar na ito. Walang maiiwan o tatakas. Tugon ni Nimrod. Ito ang katotohanan ng kasalukuyang sitwasyon, Nimrod. Maaaring hindi natin kayanin ang puwersa ni Lucifer. Kung pareho tayong mapapahamak, sino pa ang magpapatuloy ng laban? Pagpapaliwanag ni Constantino. Kaya nga kailangan nating makaligtas pareho. Dahil kung isa lang sa atin ang mabubuhay, wala ding silbi. Kung hindi natin kakayanin ng laban, umatras tayo. Ganon lang kasimple. Minsan, Constantino, hindi karawagan ang pag-atras. Gawain ito ng mga matatalinong mandirigma at hindi ng mga duwag. Tugon ni Nimrod. Para kang si Pops kung magsalita. Pag nakaligtas tayo dito, umiwas-iwas ka ng kakadikit sa matandang yun, ha? Napangiti na lang si Nimrod sa sinabi ng kapatid. Habang tinititigan si Constantino, nagbabalik tanaw ang binata sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Hindi nito akalaing aabot sila sa ganong sitwasyon na maging ang hari ng impyerno makakaharap sa isang laban. Lumipas ang ilang minuto, unti-unting nabubuo ang katawan ni Lucifer. Nakabawi na din ng lakas ang kambal. Kaya naman naganda na ang mga ito sa susunod na atake. Sa kabilang dako, patuloy ang pakikipaglaban nila Amanda at ng mga gargoyles. Samantalang si Claudio naman, nakikipag-usap sa isang mataas na elemental. Mukhang nagkakagulo ang mundo niyong mga tao. Ano naman ang kinalaman ng mga diwata sa kaguluwang ito? Tanong ng elemento. Isa itong maharlikang diwata. Nakatayo sa likod nito ang 4 na malaking nilalang. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagpapaunlak nyo sa aking pagtawag kamahalan. Ganon din sa inyong mga hari ng 4 na teritoryo sa kabilang dimensyon.
Tama kayo. Nasa malaking kaguluhan ng mundong ito. Yon ay dahil sa paglabas ng hari ng impyerno mula sa kailaliman. Sa oras na masakop niya ang sanlibutan, maging ang mundong ginagalawan niyo ay maaaring madamay. Masisira ang balanse ng pareho nating mundo. Wika ni Claudio. Kayong mga tao ang may gawa ng gulong ito. Bakit kailangan yung idamay ang mga nananahimik na engkanto? Tanong ng hari ng kanluran. Alam ko, mahal na hari ng kanluran. Kasalanan ito ng mga kalahi kong tao na walang hinangad kung hindi ang magkamit ng kapangyarihan. Kaya nagsusumamo ako sa inyong lahat. Tulungan niyo kami. Pakiusap ni Claudio. Ano naman ang mapapala namin sa pagtulong sa inyo? Una sa lahat, pwede naming ihiwalay ang aming daigdig sa inyong mga tao. Ikalawa, ayaw naming madamay sa gulong ginawa niyo. Wika ng hari ng silangan. Kung tutulong kami, Anong mapapala namin dito? Tanong ng hari ng katimugan. tama ang hari ng timog. Ano ang mapapala namin dito? Gayong kaya naming ihiwalay ang aming mundo sa inyo. Tugon ng hari ng hilaga. Mga kamaalad, mawalang galang sa inyong mga kataas-taasang pinuno. Pero maaari ko bang ipaalala ang isang kaganapan? Tanong ni Claudio. Magsalita ka. Nang mga panahong nagkaroon ng kaguluhan sa inyong mundo, tumulong ang mga tao, tama ba ako? Ngayon ang katanungan ko. Narinig niyo ba ang mga taong ito na magtanong kung anong mapapala nila sa pagtulong? Hindi naman, di ba? Bakit kaya? Ikaw higit kanino man sa apat na pinunong kasama mo, Haring Diwata, ang makakasagot sa tanong na yan. Biglang nagkatinginan ang 5 pinuno. Muling ibinaling ang atensyon kay Claudio. Nga pala, kabilin-bilinan ng lolo Gascon ko bago siya mamatay. Nagamitin ko daw ang bagay na ito kung sakaling umabot sa puntong wala na akong pagpipilian. Muling wika ni Claudio habang hawak ang isang gintong balahibo. Nanlaki ang mga mata ng mga hari ng diwata. Kilala niya ang balahibong iyon. Yan ang balahibo ni Apo Remus. Paanong napunta sa iyo ang sagradong gamit na yan? Tanong ng hari. Gaya ng sinabi ko, ipinagkaloob sa akin ni Lolo Gascon. Ngayon kung ayaw niyong maniwala, mabuti pang gamitin ko na lang to. Itinaas ni Claudio ang kamay na may hawak ng gintong balahibo. Ngunit ang totoo, hindi niya alam kung paano ito gagamitin. Nagsipag-atrasan ang 4 na hari, maliban sa hari ng mga diwata. Pakiusap. Huwag mong tatawagin si Apo Remus. Paniguradong mananagot kami sa kanya. Sige, pumapayag na kaming tulungan ka. Napangiti si Claudio. Naglabas ng punyal at sinugatan ang kanyang palad. Ipinakita sa 4 na hari. Isa-isa din nagsipagsunuran ang mga ito bilang tanda ng pakikiisa sa laban. Madali naman pala kayong kausap eh. Pero salamat, Haring Diwata. Pangako, hindi niyo pagsisisihan ng inyong naging pasya. Wika ni Claudio. Bilisan mo na. Sabihin mo sa amin kung ano ang gagawin. Wika ng hari ng silangan. Kayong mga sentor ang magsisilbing paunang harag. Ang mga tikbalang naman ang siyang magiging suporta mula sa atake sa iyong papawid. Ang mga bungis-ngis ang siyang susugod sa mga kalaban. At ikaw naman, Haring Balaw, ang siyang magiging katuwang ko sa pagpuksa ng mga matataas na uri ng demonyong lalabas sa portal. Paano kaming mga diwata? Ano ang gagawin namin?
Kailangan ko ang kakaibang kakayahan nyo sa panggagamot. Pumunta kayo sa dakong iyon. May makikita kayong kambal na nakikipaglaban sa isang malakas na demonyo. Pakiusap. Gamitin nyo ang inyong kapangyarihan upang pagalingin ang anumang pinsala mula sa katawan nila. Kamahalan, ang kambal na yon ang pag-asa naming mga tao. Kaya pakiusap, tulungan nyo sila. Masusunod, Apo ni Gascon. Tayo na mga diwata. Mabilis na umalis ang hukbo ng mga diwata sa lugar. Ang mga naiwang elemental, kanya-kanya din ng puntahan sa kanilang mga pwesto. Mga demonyo pala ang makakalaban natin. Kayong lahat walang magpipigil ng lakas. Pakawalan nyo 100% sa bawat atake. Nagsigawan ang mga tauhan ng hari ng mga sentor. Haring Balaw, marami akong naririnig na magandang bagay tungkol sa iyo. Alam kong likas kang matulungin, kaya nagpapasalamat ako sa pagdating mo. Wika ni Claudio. Wala lang akong magawa sa ngayon at gusto kong makipagbugbugan. Kaya ako nandito. Hindi mo kailangan magpasalamat. Wika ni Haring Balaw. Nagsipagsugod ang mga ito papunta sa mga demonyong nagkalat sa lugar. Gaya ng sinabi ni Haring Sentor, wala ni isa sa kanilang mga sundalo ang nagpigil sa pag-atake. Ramdam sa paligid ang malakas na pagyanig sa bawat suntok, tadyak, hataw ng kanilang sandata sa mga nilalang mula sa impyerno. Habang nangyayari ang labanan, nakita ng hari ng mga diwata sina Constantino at Nimrod. Nakaupo sa isang sulok habang binabantayan ng Atalante. Napatingala ang nilalang at umangil ng malakas. Napatingin si Nimrod sa direksyon kung saan nakatingin ang Atalante. Nakita nito ang unti-unting pagbaba ng mga nagliliwanag na nilalang. Kayo ba ang kambal na sinasabi ni Claudio? Naparito kami upang tumulong. Wika ng hari ng mga diwata. Tignan mo nga naman. Akalain mo yon, nagtagumpay si Claudio. Tugon ni Constantino habang pilit na tumatayo. Ano ba ang nangyari sa kalaban niyo? Bakit hindi siya umaatake? Tanong ng hari. Pansamantalang naparalisa ang katawan niya dahil sa ginawang atake ng kakambal ko. Ngunit ilang minuto lang, muli na naman siyang mabubuo at paniguradong magpapakawala ng matinding puwersa. Nga pala, yung nilalang na yan, walang iba kung hindi si Lucifer. Teka, nagbibiro ka ba? Seryoso ko. Ang kalaban namin, hari ng impyerno. Walang nasabi sa akin ang apo ni Gascon. Pero nandito na kami, kaya wala nang dahilan para umatras. Manatili kayo sa inyong kinakatayuan habang pinapagaling ko ang inyong mga pinsala. Mga diwata, protektahan ang paligid ng dalawang ito. Huwag niyong hayaang makapasok ang anumang atake mula sa kalaban. Wika ng hari. Sinimulan niya ang paggamot sa pinsala ng dalawang binata. Samantalang si Lucifer naman, unti-unti nang bumabalik sa dati. Ano tong nakikita ko? Talagang punong-puno kayo ng sorpresa. Hindi ko nagustuhan ang huli niyong ginawa. Mga lapastangang apo. Wika ni Lucifer. Apo, tama ba ang narinig ko? Apo kayo ng kalaban natin. Tama ang narinig mo. Lolo namin ang hari ng impyerno. Ay nako, tama nga ang sinabi niya. Punong-puno nga kayo ng sorpresa.
Ano pa ang susunod kong malalaman? Si Samael ang tatay nyo. Tama po kayo. Si Samael nga ang ama namin. Pambihira. Away pamilya ang pinasok ko. Pero ano pa nga bang magagawa? Nandito na to eh. Pasensya na. Pero hanggang panggagamot lang ang kaya naming maitulong. Hindi kami pwedeng makialam sa away nyo. Ginamot mo kami, kaya ang ibig sabihin nun kakampi ka namin. Paanong hindi ka makikialam? Tugon ni Constantino. Sinaway naman ito ng kakambal. Pwede ba, Constantino? Huwag kang pilosopo. Mamaya niyan, bawiin niya yung tulong sa atin eh. Wika ni Nimrod. Nanahimik naman si Constantino. Ilang sandali pa naglakad na si Lucifer papunta sa kanilang kinakatayuan. Nanlaki mga mata ni Nimrod. Sinubukan itong magtaas ng depensa pero hindi nito magawang ikilos ang mga kamay. Kami na ang bahala. Magpagaling kayo. Wika ng hari, sabay bunot ng kanyang espada. O Engkanto, Sigurado ka bang gusto mong labanan ng hari ng impyerno? Wika ni Lucifer. Mukhang alam ko na kung saan nagmana ng kakitiran ng utak ang isa sa mga apo mo. Nakatayo na ako sa harap mo. Ano pa sa tingin mo ang ginagawa ko? Wika ng hari. Tignan natin kung kaya mong panindigan ang mga sinabi mo. Baka nakakalimot ka. Sa akin ang galing ang kapangyarihan yung mga elemento. Wika ni Lucifer. Yan din ang akala ko. Ilang daang taon akong naniwala sa kasinungalingan na yan. Hanggang sa isang tao ang nagbukas ng aking isipan sa katotohanan na ang kapangyarihan naming mga diwata ay mula sa may likha. Tugon ni Haring Ragon. Kung hindi dahil sa rebelyong pinamunuan ko, wala ka sa kinakatayuan mo ngayon. Tampalasang hari. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Tanawing utang na loob ang buong pagkatao ko sa rebelyong iyon. Pasensya na, hindi ko siya ideolohiya. Tugon ng hari at tinaas ang kanyang espada. Bagyang napatras si Lucifer. Dahil ang sandatang iyon ay isang uri ng celestial na talim. Sandata ng mga anghel na binigyan ng amnestiya ng may likha at naging tagapangalaga ng balanse ng mundo. Sa oras na masugatan nito ang isang nilalang mula sa kalangitan, hindi na maaaring maghilom ang sugat. Sa makatuwid, ito lang ang tanging sandata na makakapatay sa kanila. Paano mong napanatili ang sandatang yan sa iyong pangangalaga? Hindi ba binawi ito ng may likha noong pinatapon kayo sa lupa? Tanong ni Lucifer. Sa pagkakataong iyon si Nimrod ang sumagot. Ang espadang hawak ng hari ng mga diwata, isa lang sa mga banal na sandata na ipinagkatiwala ng may likha sa mga elemento. Hindi ako makapaniwala na wala kang alam sa ganitong bagay, Lolo. Wika ng binata habang pinapatunog ang kanyang kamao. Maayos na ba ang pakiramdam mo, binatang demonyo? Tanong ng hari. Opo, kamahalan. Maayos na at salamat sa tulong niyo. Tugon ni Nimrod. Kung ganon, inihahabilin ko na sa inyo ang labang ito. Gamitin mo ang sandata ko. Ikararangal ng aking angkan
na gamitin mo ito laban sa kasamaan. Wika ng hari habang inaabot kay Nimrod ang espada. Sa palagay ko, hindi ako ang dapat tumawak ng sandatang yan kung hindi ang kakambal ko. Tugon ng binata habang nakatingin kay Constantino. Itinarak ng hari ang espada sa lupa at nagsalita. Kung ganon, kunin mo ang espada, binata. Tapos na ang katungkulan naming mga diwata. Nasa kamay nyo ang magiging kapalaran ng sangkatauhan. Wika ng hari. Mukhang naduwag ang hari ng mga diwata. Mabuti na ang ganito. Walang makikialam sa pagdidisiplina ko sa inyo. Naglakad ito papunta sa kinakatayuan nila Constantino, na noon ay walang pakialam sa kanyang mga sinasabi. Sa palagay mo, Nimrod, dadamputin ko pa yung espada? Ibinigay sa atin to eh. Wala naman sigurong masama. Ewan ko lang ha. Pero nagdadalawang isip ako tol eh. Bilisan mo nang magdesisyon. Andyan na siya oh. Hayaan mo lang yan dyan. Nag-iisip ako eh. Tol, ano ba? Bilisan mo na. Nag-iisip nga. Huwag mo akong kulitin. Tol, nandito na si Lucifer. Dahil sa pangungulit ng kakambal, hinawakan ni Constantino ang espada. Bigla itong binunot. Kasabay nito ang pagpapakawala ng malakas na bugso ng enerhiya. Labis namang ikinagulat ni Lucifer. Tumalsik ito sa malayo at tumama sa malaking bato. Mga walang ya kayo. Talagang sinusubukan nyo ang pasensya ko. Wika nito sabay takbo papunta sa direksyon ng kambal. Dali-dali namang nanakbo si Nimrod. Naiwang nakatitig sa espada ang kakambal. Nagtataka si Constantino dahil napakagaan nito, na halos hindi niya maramdaman sa mga kamayang sandata. Papasagod na ng mga sandaling iyon si Lucifer. Akmang susuntukin na nito ang binata nang biglang iwasiwas ni Constantino ang espada. Nagip ng talimangka ng braso ni Lucifer, dahilan para tuluyan itong maputol. Napatingin sa kanya si Constantino. Nagulat dahil sa nangyari. Hindi nito namalayan ang presensya ni Lucifer. Oh, anong nangyari sa'yo? Susugod ka pala. Wika ni Constantino. Sa palagay mo ba laro lang ang lahat ng ito? Hindi ka nagseseryoso. Humanda ka dahil hindi na ako magpipigil pa. Kayo ang nagdala nito sa mundo nyo. Kayo nang walang kwenta mong magulang. Tugon ni Lucifer. Unti-unti itong nagbago ng anyo hanggang sa lumantad ang totoong itsura. Isang demonyong may itim na balat. May itim na pakpakang nilalang na tumambad sa binata. Napatras si Constantino. Unti-unting lumalaki si Lucifer hanggang sa mapatingala na lang si Constantino. Umalis ka na dyan. Bilisan mo! Wika ni Nimrod. Ngunit huli na ang lahat. Inapakan na ito ng kalaban. Nanlumo si Nimrod. Inakala nitong nadurog na ang kakambal. Ngunit biglang napasigaw si Lucifer at inangat ang paa. Nakita ang espadang nakatarak sa kanyang talampakan. Kung sa tingin mo hindi ako nagseseryoso, mali ka. Ganito kami makipaglaban. Lalo na kung alam naming kaya naming talunin ang kalaban. Wika ni Constantino. Nakahinga ng maluwag si Nimrod nang malamang maayos ang kalagayan ng kakambal. Tumalon pa itaas si Constantino. Inundayan ng sunod-sunod na taga ang kalaban. Napatras si Lucifer dahil sa mga sugat na dulot ng espada.
Tuloy-tuloy ang ginagawang pag-atake ni Constantino hanggang sa bumagsak sa lupa si Lucifer. Hindi rin ito nagtagal sa anyong higante dahil na rin sa natamong pinsala. Habang nakahiga, itinutok ni Constantino ang espada sa leeg ni Lucifer. Pasensya na, pero hanggang dito na lang ang buhay mo. Tuluyan kang mamamaalam sa mundo at sa kaharian mo. Sa wakas makakalaya na ang mga kaluluwang pinarusahan mo sa impyerno. Wika ni Constantino sabay angat ng espada upang pugutan ng ulo si Lucifer. Laking gulat ng binata. May biglang sumalon ng kanyang mga kamay. Wag, Constantino. Hindi mo siya pwedeng patayin. Wika ni Samael. Huwag mo sabihing naaawa ka sa demonyong ito. Tanong ni Constantino. Hindi sa ganon. May mga bagay na kailangang isaalang-alang. Kailangan maintindihan mo ang lahat. Bitawan mo ang espada. Wika ni Samael. Dahan-dahang binitawan ng binata ang espada. Napatingin ito sa paligid. Anong ginagawa ng mga anghel na yan dito? Tanong ni Constantino habang nakatingin sa 6 na anghel na nakapalibot sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit ako biglang nawala. Humiling ako ng tulong mula sa tagapaglikha. Ipinadala niya ang 6 na hukom ng sanlibutan. Sila na ang bahala kay Lucifer. Tugon ni Samael. Pinaliwanag din ito sa binata kung bakit hindi niya maaaring patayin si Lucifer. Ayon kay Samael, hindi maaaring mawala ang hari ng mga impyerno dahil mawawalan ng mamumuno ang nilalang na nakatira dito. At kapag nangyari yon, mawawala ang kaayusan at balanse ng mundo. Maaaring mailigtas nila ang mundo sa kapamakan ngayong araw. Ngunit ang epekto nito, maaaring magtagal ng mahabang panahon. Sa oras na mawala si Lucifer, magiging impyerno ang ibabaw ng lupa dahil paghaharian nito ng mga demonyo. Si Lucifer ang tagapangalaga ng kailaliman. Sa ayaw at sa gusto nyo, bahagi siya ng perpektong plano ng Diyos sa mundo. Wika ni Samael. Tama si tatay. Ngayon ko lang napagtanto ang lahat, Constantino. Sa oras na patayin natin si Lucifer, sino ang magpapanatili ng kaayusan sa impyerno? At hindi lang yun. Lahat ng mga kaluluwang napaparusahan doon, magkakaroon ng kalayaang bumalik sa mundo ng mga nabubuhay. Maniwala ka sa akin. Yun ang katapusan ng mundo kung sakali. Tugon ni Nimrod. Ang ibig yung sabihin, pinaglalaroan lang tayo dito. Anong klaseng kalokohan to? Tignan nyo ang kapaligiran. Marami nang namatay at nagbuwis ng buhay dahil lang sa ano? Tanong ni Constantino. Nakakalungkot mang isipin pero tama ka, Constantino. Maging ang hari ng mga demonyo, nagawang linlangin ng kung sino mang may pasimuno ng lahat ng ito. Huwag kang mag-alala dahil anumang oras, magpapakita na ang taong tinutukoy ko. Wika ni Samael. Ano pang tinutunganga ng 6 na anghel na yan? Sila ang magdadala kay Lucifer pabalik sa impyerno dahil yun naman ang nararapat. Tugon ni Samael. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng awa si Constantino sa hari ng impyerno. Nagpagod tayo dahil lang sa kagagawan ng isang tao. Sa oras na makita ko siya, wala kong ititira. Uubusin ko ang lahat ng natitira kong lakas para gulpin siya. Wika ni Constantino. Biglang may tumawa ng malakas.
Mula sa loob ng sirang simbahan, nanlaki ang mga mata ng lahat dahil ang taong iyon, walang iba kung hindi ang kasalukuyang punong obispo. Sa kabilang dako, laking gulat ni Claudio. Biglang nag-atrasan ang mga demonyong kalaban. Bumalik sila sa portal at kusa itong nagsara. Teka, anong nangyayari? Bakit nagsasara ang portal? Nagtagumpay ba tayo, Amanda? Tanong ni Claudio. Mukhang gano'n na nga, Manong. Halika, pumunta tayo kay na Constantino. Tugon ni Amanda. Ilang sandali lang ay nakabalik na sila sa basilika. Nagulat sa nakita. Mabaging langit. Anong nangyari dito? Bakit may mga anghel? Tanong ni Claudio. Hindi ito makapaniwala dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Nakakita ito ng anghel. Nagtagumpay nga ang plano ni Samael, Manong Claudio. Pero nung ginagawa ng punong obispo? Tanong ni Amanda. Muling nagbalik ang mga alaala ng panahong pinatawan siya ng kamatayan. Napatunayan ko na ngayon na may kainaan pala maging ang hari ng demonyo. Ikaw batang eksorsista, ibigay mo sa akin ang espada. Kailangan mong isuko ang sandatang yan dahil pagmamay-ari ito ng simbahan. Wika ng punong obispo. Bulag ka ba? Kita mong hawak ko eh. Tapos sasabihin mo pagmamay-ari ng simbahan. Tugon ni Constantino. Hindi ko na uulitin pa ang sasabihin ko. Pagsisisihan mo kapag hindi mo isinuko ang sandatang yan. Napapaligiran kayo ng mga paladino. Kaya kung ayaw niyong mapahamak, sundin niyo ang sinasabi ko. Muling wika ng punong obispo. Hindi ko na din uulitin ang sinabi ko. Hindi mangyayari ang gusto mo kung talagang desidido kayong kunin sa akin ang espada. Subukan nyo! Wika ni Constantino. Ang pagsuway sa aking kautusan, direktang pagdedeklara ng digmaan laban sa simbahan. Humanda ka dahil sa ayaw at sa gusto mo'y kukunin ko ang sandatang yan. Muling wika ng punong obispo. Umira lang katigasan ng ulo ni Constantino. Pagdedeklara ng digmaan laban sa simbahan. Wala akong pake. Isa pa, kung sa tingin mo natatakot ako sa mga sinasabi mo, nagkakamali ka. Nakalimutan mo yata kung sino ang kausap mo. Wika ni Constantino. Muling nagliyab ang asul na apoy sa ulo at buntot ng binata. Dito na nakaramdam ng takot ang obispo. Akmang tatakbo na sana ito palayo nang bigla siyang harangin ni Nimrod. Hindi ka na makakaalis pa sa lugar na ito. At ang mga sinasabi mong paladino, pasensya na. Mga kaibigan namin silang naniniwala. Inosente kami sa krimen na binibintang mo. Wika ni Nimrod. Pasensyahan tayo dahil naipangako ko na sa sarili ko. Uubusin ko ang natitira kong lakas para gulpihin ka. Itinarak ni Constantino ang hawak na espada sa lupa. Pinagsusuntok ang obispo. Hindi huminto ang binata hanggat hindi bumabagsak ang kanyang kalaban. Yan ang bagay sa'yo. Hindi kita papatayin dahil gusto kong magsilbi kang ehemplo sa mga taong kagaya mo. Wika ni Constantino. Matapos ay bumagsak ang binata. Kasunod nito ay nawalan ng malay si Nimrod. Ilang sandali pa, maging si Constantino ay nawalan ng malay. Nang magising, nagbalik na ito sa anyong tao. Anong nangyari nung nawalan ako ng malay?
Teka, nasaan si Pops? Tanong ng binata. Maya-maya ay narinig ng mga itong sumisigaw si Padre Henner. Nandito ako. Ay pasensya na, natagalan ako sa pagsunod. Gawa ng nakaidlip ako paggising ko wala nang mga kalaban. Wika ng pare. Napangiti na lang si Constantino. Masaya ang binatang nasa maayos na ang lahat. Matapos ang kaguluhang iyon, muling ibinangon ng mga naiwang eksorsista ang basilika. Naging himpilan din ito ng mga gargoyles. Samantalang sina Constantino naman ay piniling bumalik sa bansa. Mabuti na lang at hindi nangyari dito ang laban. Malamang malaking pinsalang madudulot nun. Oo nga, buti na lang talaga. Tay, anong balak nyo ngayon? Siguro kailangan ko munang magpalamig. Isa pa, ilang siglo na din ang nakalipas. Maraming nagbago sa mundong ito Kaya mag-ikot muna ako kasama ang inyong ina. Tugon ni Samael. Bahala ka sa buhay mo. Basta nandito lang kami ni Nimrod sa monasteryo. Huwag kang gagawa ng anumang gulo. Kakalbuin kita. Wika ni Constantino. Napakamot na lang sa ulo si Samael. Pasensya na po, tay. Ganyan talaga magsabi ng mag-ingat ka si Constantino. Ingat ho kayo. Nandito lang kami sa monasteryo. Wika ni Nimrod. Maraming salamat mga anak. Kayo din, siguraduhin niyong palaging tama ang pipiliin niyo. Tugon ni Samael. Sa paglipas ng mga taon, hindi na muli pang natagpuan si Samael. Matapos itong umalis sa monasteryo, hindi na siya bumalik pa. Kasakasama nito ang alagang Dryad at Atalante ni Constantino. Ginawa ito ni Samael para makapamuhay ng normal ang kanyang mga anak. Lalo pat tapos na ang digmaan laban sa mga demonyo. Lumipas ang maraming taon, nagpatuloy sa pag-aaral ang dalawa. Kapwa nakapagtapos sa kursong pinili. Nagpatuloy si Nimrod bilang pare. Pinangasiwaan ang kanilang monasteryo. Samantalang si Constantino naman, naglingkod bilang pulis sa kanilang bayan. Ang mga taong nadamay sa Roma, tuluyang nawala ng alaala sa mga nangyari. Sa tuwing bumibisita ang kambal sa lugar, hindi maiwasang maalala ang mga kaganapan nung mga panahong nakaharap nila si Lucifer. Muntik nang magunaw ang mundo nung araw na yun, tol. Mabuti na lang, nagawa ng paraan. Tama ka, Constantino. Pero alam kong hindi pa nagtatapos dito ang laban natin. Kaya nga ako naging pare, dahil alam kong nagkalat pa ang kasamaan sa paligid. Yan din ang nasa isip ko. Kaya nga hindi ko sinuko ang espada ng hari ng mga dewata. Nagpagawa ako ng replika para hindi mahalata. Puro ka talaga kalokohan. Tara, kumain na nga muna tayo. Ikaw ang manlibre ha. Wala akong pere. Alam mo naman ang buhay monasteryo. Pag-uusap ng kambal. Para sa kanila, may tuturing na magandang alaala ang mga naganap. Dahil dito namulat ang kanilang isipan sa katotohanan ng mundo. Walang masama. Walang mabuti. Nasa tao ang desisyon kung ano ang pipiliin. Binigyan tayo ng isip ng Diyos at kalayaang magpasya. Simula pa lang nang ilatag niya sa atin ang dakilang plano ng kaligtasan. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ng anak ng demonyo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Huwag kayong mag-alala dahil may mga sunod pa tayong kwento dito sa channel. At dahil last episode na ito,
Sana mag-comment kayo kung anong masasabi nyo sa kwento ni Constantino. Maraming salamat.